Ang sikat na dating Japanese champion, boxing analyst at social media influencer na si Valentine Hosokawa umami na bakit natalo si Janriel Casimero kontra yan kay Kyunosuke Kameda. Vincent Acero na Pinas Asolabio, ipaghigantis na Casimero at Juna Sultan na tinalo ng mga Hapon 2 araw na lang at bakbaka na. Narito ang buong kwento. Parang lindol na yumanig sa mundo ng boxing ang laban noong October 25, 2025 sa Bishkek Arena sa Kyrgyzstan sa main event ng Seiko X Volume 2. Tinalo ng mas batang si Kyunosuke Kameda ang dating world champion na si Janriel Casimero sa pamamagitan ng unanimous decision 98-92, 98-92, 97-93. Ito ang mga scorecards ng mga orado. Ang balitang ito ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa mga fans ng boxing. Galit, pagkadismaya at pagkabigla. Paano natalo ang isang veteranong 3 beses na naging kampiyon sa buong mundo sa kamay ng isang mas batang Hapon na halos walang karanasan sa ganoong antas? Ngunit higit sa lahat, ang katahimikan matapos ang laban ay mas malakas pa kaysa sa mga suntok sa ring. Maraming nagtanong, ano nga ba talaga ang nangyari kay Casimero? Wala nang mas tapat na makakasagot, kundi isa sa mga nakakakilala sa kanya, si Valentine Hosokawa, na dating Japan Super Lightweight Champion at ngayon boxing analyst at vlogger sa kanyang YouTube channel. Nang ibinahagi ni Hosokawa ang kanyang reaksyon sa laban, ramdam agad ng mga manonood na may tinatago siyang mabigat na katotohanan. Sa una, pinuri niya ang galing ni Kyunosuke Kameda, ang bilis ng paa, ang kontrol ng distansya at ang matalinong paggamit ng jab. Ngunit habang tumatagal ang kanyang paliwanag, tila may nais siyang ihayag na hindi pa sinabi ng iba. Akala ko mananalo si Casimero, sabi ni Hosokawa sa kanyang video, sabay buntong hininga. Pero habang pinapanood ko siya, napaisip ako, bakit parang hindi ito yung Casimero na kilala ko? Ibinahagi ni Hosokawa na bago ang laban, personal niyang nakapanayam si Casimero para sa free fight coverage ng ABEMA at ayon sa kanya, nasa magandang kondisyon daw ang Pinoy, maayos ang timbang, mabilis gumalaw at may lakas pa rin sa mga suntok. Normal siya, wala akong nakitang problema. Pero nung actual fight na, iba. Parang siyang may bigat na hindi niya kayang tanggalin, paliwanag ni Hosokawa. Sa puntong ito mga kwento, tumingin sa kamera at parang pinipigilan ang sarili bago magsalita. Hindi si Kyunosuke Kameda ang tunay na dahilan kung bakit natalo si Casimero. Biglang sambit ni Hosokawa, nagulat ang mga manunood. Ang iba napakomento agad sa live chat, pero ipinagpatuloy ni Hosokawa ang kanyang paliwanag na puno na emosyon at respeto sa Pinoy fighter. Ang dahilan, sabi niya, ay ang mismong katawan ni Casimero. Masyado nang mabigat para sa kanya ang super featherweight. Lumaban siya sa timbang na hindi na kaya ng kanyang liksi at bilis. Hindi siya tinalo ni Kyunosuke dahil sa galing lang. Tinulungan siya ng timbang ng pisikal na limitasyon ni Casimero. At ayon kay Hosokawa, bagamat mas malakas pa ang Pinoy, nawalan nito ng liksi at tiyempo. Yung bawat galaw niya parang may humihila. Gusto niya umatake pero laging nauuna ang jab ni Kyunosuke. Yung timing na dati niyang sandata nawala at sa laban na ito, yun ang pinaka-importante. Nagdag pa ni Hosokawa. Hindi doon nagtapos ang pag-amin ni Hosokawa mga kakwento. Bagamat kilala siyang prangkang kritiko, ipinakita rin niya ang respeto at paghanga ng Pilipinong boksingero. Si Casimero ay mandirigma, walang tanong doon. Pero minsan, kahit gaano kakatapang, hindi mo matalo ang katawan mo. Dagdag pa niya, lumaban siya sa maling timbang. Oo, malakas pa siya, pero hindi mo madadala sa tapang lang ang laban sa mas mataas na dibisyon. Kailangan din ng katawan na handa ng ganitong bigat. Sa kabila ng lahat mga kakwento, pinuri naman ni Hosokawa ang disiplina ni Kyunosuke. Hindi ko siya gusto pero sa nangyari, deserve niyang purihin. Ginawa niya ang tama, gumamit siya ng utak, hindi lang ng mga suntok. Siyang naglaro ng chess habang si Casimero ay naglaro ng barilan. Matapos ang kanyang revelasyon mga kakwento, umani ng milyon-milyong views ang video ni Hosokawa sa Japan at Pilipinas. Ang ilan ay sumang-ayon sa kanya. Ngunit marami rin ang umasang babangon pa si Casimero. Ang social media, nag-viral ang linyang sinabi ni Hosokawa, ang dahilan ng pagkatalo ni Casimero ay hindi ang kalaban niya, kundi ang mismong katawan na nilabanan niya. Ngayon isang tanong ang bumabalot sa mundo ng boxing. Makakabalik pa ba kaya itong si Casimero sa dating forma niya? O ito na ang hudyat na kailangan na niyang baguhin hindi lang ang kanyang estilo, kundi ang kanyang direksyon sa karera. Isang bagay ang malinaw. Ang laban kontra kay Kyunosuke ay hindi lang simpleng pagkatalo. Ito ay paalala na kahit na ang pinakamalakas ay may hangganan at ang tunay na kampiyon ay hindi nasusukat sa panalo o talo, kundi sa kung paano siya muling babangon matapos madapa. Samantala, mula sa araw ng ginawa ko ang videong ito, 2 araw na lang bago ang isa
sa pinakainihintay na laban ngayong taon, Vincent Acero Asulabio ng Pilipinas kontra yan sa walang talong Hapon na si Katsuma Akitsugi. Magaganap ang sagupaan sa November 8, 2025 Philippine Time sa Florida, USA at inasahang magiging matinding bakbakan ito sa pagitan ng dalawang mandirigmang gutnom sa tagumpay. Pitbit ni Asulabio ang kanyang kartada na 20 wins, 5 losses at 15 knockouts habang itong si Akitsugi naman ay meron siyang 13 wins, walang talo at 3 knockouts. Isang malinaw na salpukan ng karanasan at kabataan. Ngunit higit pa sa panalo, dala ni Asulabio ang laban ng dangal ng mga Pilipino matapos matalo sina Juna Sultan at Casimero sa kamay ng mga Hapon. At sa kanyang uling payag, mariing sinabi ni Asulabio na panahon na para may balik ang respeto. Hindi lang ito laban ko, laban ito ng bawat Pilipinong boksingero na patuloy na nilalabanan ang kahapon. Ang Team Asulabio mga kwento ay kasalukuyang nasa Florida at tuloy-tuloy ang matinding ensayo upang mapanatili ang bilis at lakas ng suntok ni Acero na kilalang may knockout power at agresibong estilo. Samantala, itong si Katsuma Akitsugi naman ay nagpakita ng kumpiyansa sa mga free fight interviews. Sinabing handa na siyang ipakita kung bakit nananatili siyang undefeated. Ngunit ayon sa mga eksperto, magiging pinakamalaking pagsubok ito sa karera ng batang Hapon dahil si Asulabio ay kilalang matibay, disiplinado at may karnasang pang-world title. Habang papalapit naman ang laban, ramdam na ang tensyon at mambansang suporta ng kampo ng Pinoy. Sa social media, nag-trending ang hashtag Laban Acero at hashtag Pinoy Pride na patunay na buo ang tiwala ng sambayanan kay Asulabio. Mga kakwento, sa November 8 lalaban na si Vincent Acero ng Pinas Asulabio, hindi lang para sa kanyang pangalan, kundi para sa karangalan ng Pilipinas. Ang tanong, maitatala ba niya ang matamis sa pagiganti laban sa panibagong Hapon na hamon? Isang sagot lang ang malalaman natin sa ring. 2 araw na lang, kaya good luck Acero ng Pinas. Oras na para sa times 10 mo na lakas. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ernesto Herrera, kay kakwentong Nick, kay kakwentong Ralph Cañete, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.